Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Yan ang pinaniniwalaang video kung saan nagsimula ang apoy ng pinag-uusapan ngayong sunog na nangyari sa Hong Kong. Subalit wala pang kumpirmasyon kung ang video na iyan ang pinagsimulan talaga ng sunog. Sa mga nakaraang araw, laman nga ng social media ang napakalaking sunog na nangyari sa Hong Kong. Isang trahedya na nagdulot ng takot at sanhi ng pagkawala ng napakaraming buhay. Sa kasamang palad, isang Pinay domestic helper nga ang kumpirmadong nasawi sa nasabing trahedya. Pero sa kabilang banda, ilang Pinoy domestic helper din ang tinawag na bayani matapos iligtas ang kanilang mga alaga. Talakayin natin ang buong detalye ng tinaguriang Hong Kong's Inferno Deadliest Fire at ang buong storya ng ating ilang mga kababayan na nadamay nga sa nasabing sunog at ang kanilang kabayanihan. Wang Fuk Court Apartment Complex. Ang Wang Fuk Court ay isang pabahay o public housing complex sa distrito ng Tai Po, New Territories, Hong Kong na itinayo ng 1983. Binubuo ito ng 8 high-rise towers at may 31 palapag kada gusali. Ang apartment complex na ito ay isa sa mga pinakamataas na gusali sa Tai Po. Ang 8 tower nga ay binubuo ng 1,984 units at tinatayang may 4,643 na mga residente. Ayon nga sa datos, 40% ng mga residente sa Wong Fuk Court Apartment Complex ay senior citizens na 65 years old o mas matanda pa. Marami din sa mga nakatira doon ay low-income na mga pamilya. Ang pangyayari. November 26, 2025, isang ordinaryong hapon lamang para sa lahat. Bandang 2:00 ng hapon, ang residente na kinilala lamang Jackie na nakatira sa 16th floor ng Block 7 ay nakaamoy ng isang usok. Sa isang maliit na siwang sa pagitan ng bamboo scaffolding sa labas ng kanyang bintana, nakita umano ni Jackie ang maliit na apoy mula sa sunog sa kalapit niyang apartment. Agad na tumawag si Jackie sa Property Management Office para i-report ang sunog pero walang sumasagot ng tawag. Lumabas si Jackie ng kanyang unit at palabas na sana ng building nang nakita niya ang isang security guard sa lobby. Sinabi nga ng security guard kay Jackie na mayroong sunog sa Block 6, isang tore na tinatawag na Wang Chong House. Pero agad namang bumalik si Jackie sa kanyang apartment. Samantala, may mga tao na nakakita din na nasusunog na pala ang exterior walls ng Wang Chong House. At bandang 2:50 ng hapon, nang unang natanggap ng mga bombero ang tungkol sa nasabing sunog. At pagdating nga ng mga bombero sa lugar, dinatna nila ang construction safety net na kabalot sa scaffolding ay nasusunog. Ang mga taong napapadaan lamang sa gusali ay nag-report na din sa mga bombero. Sunod-sunod din natanggap ang tawag ng mga bombero mula sa mga residenteng natrap sa kanilang mga apartment habang nasusunog nga ang gusali. Ayon sa ulat, ang talagang nasusunog noon ay ang green mesh net na bumabalot sa bamboo scaffolding. Kumalat agad ang apoy sa styrofoam boards na nasa bintana ng bawat apartment unit. Dahil sa pinsala ng apoy nabasag ang salamin ng bintana, dahilan para makapasok sa loob ng mga apartment units ang apoy. Napakabilis nga na kumalat ang apoy at kumalat na ito sa iba pang mga katabing mga apartment. Makikita nga iyan sa mga kumalat na video online mula sa mga nakakita ng trahedya. At bandang 3:02 ng hapon nang itinaas na nga ng fire department ang sunog sa level 3. Makalipas pa ang ilang minuto, ang sunog ay kumalat na sa Blocks 4, 5 at Block 7. Kaya naman bandang 3:34 ng hapon nang itinaas na sa level 4 ang nasabing sunog. Ayon sa mga bumbero, nahirapan silang apulahin ang apoy dahil sa mga nahuhulog na debris mula sa mga gusali. Takot, pangamba at pag-aalala naman ang mga naramdaman ng mga taong nakakakita sa nangyayaring sunog. Samantala, ang mga residente ay nagsimula namang lumabas ng mga unit at lumikas. Ang iba sa kanila ay nalaman lamang ang sunog mula sa kanilang mga group chat.
habang mayroon ding mga residente na kinatok ang kanilang mga kapitbahay para ipaalam ang nangyayaring sunog. 6:22 ng gabi nang idineklara ng Level 5 ang nangyayaring sunog. Umabot nga sa 28 truck ng mga bombero, 57 ng mga ambulansya at 767 ng mga bombero ang na-deploy sa sunog na patuloy sa paglaki. Hindi nagtagal, kumalat na din ang sunog sa Block 3, 2 at 1. 9:30 ng gabi ng ilan sa mga nakaligtas na residente ay nabigyan ng pansamantalang matutuluyan habang patuloy pa din ang nangyayaring sunog. Kinabukasan, 1:50 na ng madaling araw, 3 sa 7 gusaling nasusunog ay naapula na ang apoy. Pero alas 9 ng gabi, 3 pang gusali ang patuloy na inaapula ng 1,252 ng mga bumbero. Bandang alas 11 uli ng gabi, nang muling nasunog ang Block 6, ang building kung saan nag-umpisa ang trahedya. At November 28, bandang alas 10 ng umaga, nang inanunsyo na ng fire department na ang sunog sa 7 building ng Wangfuk Complex ay tuluyan ng naapula matapos ang 43 hours na nagsimula ang sunog. Halos 2 araw nga na inapula ang nasabing sunog. Lahat nga ng apartment ay sinuyod ng 2,311 na mga bumbero para masigurado na wala nang magdudulot na kahit anong sunog sa bawat bahay. Ang sunog nga ay tinawag na pinakamatinding sunog sa Hong Kong sa loob ng mahigit 7 dekada. Marami nga ang nagsabi na man-made disaster ang nangyaring sunog. Sa huling datos, 159 na ang kumpirmadong katao ang namatay sa nangyaring sunog. 83 ang sugatan at 11 ang nasa kritikal na kondisyon. 30 tao pa ang mga nawawala at ang pinakabatang biktima ay 1-year-old at 97 naman ang pinakamatanda. At ayon nga sa gobyerno ng Hong Kong, pinaniniwalaan na ang ilan sa mga labi ay hindi na makilala at natupok ng tuluyan ng apoy. Isang malungkot ngang balita para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil hindi na nila makikita pa ang mahal nila sa buhay sa huling pagkakataon. Ang mga residenteng nakaligtas ay binigyan naman ng pansamantalang matitirhan tulad ng mga youth hostels, hotels at transitional flats. Isa nga sa mga nasawi ay ang bombero na si Hai Wan Ho, 37 years old. 9 na taon nang nagsisilbi si Ho sa Hong Kong Fire Services Department. Isa nga si Ho sa pinakaunang bombero na rumesponde sa nangyaring sunog. Pero matapos nga ang 30 minutes nang siya ay pumasok sa nasabing sunog, nawala na ng kontak ang kanyang mga kasamahan kay Ho. At bandang alas 4 nga ng hapon nang natagpuan nang wala nang malay si Ho at agad siyang dinala sa ospital. Pero makalipas ang ilang minuto, idineklara nga si Ho na wala ng buhay. At ang mas nakakalungkot pa nga sa storyang ito, 1 buwan na lang dapat ay ikakasal na si Hong. Bukod sa bumbero, may ilan ding mga Indonesian migrant workers ang pumanaw dahil sa matinding sunog. Kwento ng sinapit ng ilan nating mga kababayan sa nangyaring sunog. 79 na overseas Filipino workers ang nakaligtas mula sa nangyaring insidente. At 12 sa kanila ay minomonitor pa ang kanilang kondisyon. Isang OFW naman na nakaligtas mula sa trahedya ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Ayon kay Karen Dadap, siya at ang kanyang alaga lamang ang nasa loob ng apartment dahil ang kanyang amo ay nasa trabaho nang nangyari ang insidente. Wala daw ka-idea si Karen na may sunog na palang nangyayari dahil tahimik lamang ng mga oras na iyon. Di din daw sumilip sa bintana si Karen sapagkat sarado ito at may nakaharang na styrofoam dahil pumapasok ang usok ng renovation sa mga apartment. Ayon pa kay Karen, walang kahit anong indikasyon na may nangyayari na palang sunog. Maya-maya daw tumawag sa CCTV ang kanyang amo at sinabing agad silang bumaba ng unit dahil nga may sunog. Nabigla naman si Karen pero nagawa niyang patayin ang aircon at CCTV. Pagkatapos, kinuha na ng Pinay ang kanyang cellphone at hinablot ang kanyang alaga. At paglabas nga ni Karen at ng kanyang alaga sa kanilang unit, may usok na sa lobby ng building. Pero mabuti na lamang at halos katabi lamang ng unit ni Karen ang pinto ng fire exit. Mula 9th floor tumakbo pababa si Karen at ang kanyang alaga.
Subalit nang sila ay nasa 6th floor na, sinabi kay Karen ng kanyang alaga na hindi na kaya ng bata na tumakbo pa. Pero sinabihan ng Pinay ang kanyang alaga kung bubuhatin niya ito ay mas matatagalan sila pababa. Dagdag pa ni Karen, sinabi niya sa bata na kung hindi sila tatakbo pababa, sila ay matatrap sa nasusunog na building at mamamatay. Kaya naman buong lakas na tumakbo pababa ang bata at halos mahulog na nga ang dalawa sa kamamadali palabas ng kanilang apartment. Maya-maya pa nang narating na ni Karen ang isang pintuan para bumaba, ito ay na-stuck at hindi niya mabuksan. Sa puntong ito, humingi ng tulong si Karen sa Diyos para bigyan siya ng lakas na mabuksan ang pintuan. At sa muling paghila ni Karen sa pinto, katakatakang nabuksan na niya ito. At pagbukas nga niya ng pintuan, tumambad sa Pinay at sa kanyang alaga ang usok at nalalaglag ng mga apoy. May pagkakataon pa nga na nahuhulugan na si Karen ng maliliit na baga ng apoy. Nakita nga ni Karen ang takot sa mukha ng kanyang alaga kaya sinabihan niya itong huwag tumingin sa kanyang paligid. At nagpatuloy nga sina Karen at ang kanyang alaga sa pagtakbo at napansin din niyang umiiyak na ang kanyang alaga. Daanan din ng Pinay at ng kanyang alaga ang 3 pang mga building na nasusunog bago makarating sa open area kung nasan din ang ibang mga nakaligtas. Kumalma lamang ang alaga ni Karen nang nakita na ng bata ang kanyang lola. Pagtingala nga ng Pinay sa mga gusali, labis siyang natakot nang nakita niya na napakalaki na pala ng mga sunog. Napaiyak na nga lamang si Karen nang narealize niyang wala na silang matitirhan. Wala mang lang na isalbang gamit o ipon pero nagpapasalamat pa rin si Karen na ligtas sila ng kanyang alaga sa sunog. Sa isa pang interview sa ating kababayan na nakaligtas sa sunog, sinabi niyang katabi ng kanilang building ang gusali kung saan nagsimula ang apoy. Ayon sa Pinay na si Nerissa Katabay, dala-dala pa niya noon ang kanyang alaga at sila ay nakatira sa 23th floor. Bago nga ang nangyaring sunog, galing umano sila sa labas ng kanyang alaga matapos niya itong ipasyal sa Typo Market. At nang nakabalik na sa apartment, pinakain at pinatulog ng Pinay ang kanyang alaga. Nalaman nga ng Pinay na may sunog sa Wang Fuk apartment pero hindi pa niya ito sigurado ng mga oras na iyon. Maya-maya pa, may nag-doorbell na isang delivery rider ng parcel. Tinanong ng Pinay ang lalaki kung mayroon ba sunog sa labas pero sumagot umano ang lalaki na wala naman umano. Pagkatapos, tinext ng Pinay ang kanyang amo na tulog na nga ang kanyang alaga at pinagpapahinga naman siya ng kanyang amo. Subalit mabuti na lamang at hindi natulog ang ating kababayan. Dahil kung nagkataon na sinabayan ng Pinay ang tulog ng kanyang alaga, pareho silang natupok sa apoy. Nagliligpit no ng Pinay nang narinig niya ang tila mga kawayan na sumasabog. Ito na umano pala ang mga scaffolding na pumuputok dahil sa nangyayaring sunog. Hindi daw niya ito pinansin ng una at inakala nga na iyon ay gawa lamang ng construction o renovation sa kanilang apartment. Git pa ng Pinay, wala siyang narinig na fire alarm nang nangyayari ang insidente. Pero nang narealize na ng Pinay na may nakakasulasok na usok na pumapasok na sa kanilang unit, agad niyang ginising ang kanyang alaga. Mula 23 floor bumaba ang Pinay, dala-dala ang kanyang alaga para makaligtas mula sa trahedya. November 30 nang lumabas sa balita ang kumpirmasyon na isang Pinay ang nasawi sa nangyaring sunog sa Hong Kong. December 16, 2025 nang nakatakda na sanang umuwi ang Pinay na si Mary Ann Pascual Esteban sa kanyang pamilya sa Isabela. Ito ay para makasama nga ang kanyang pamilya sa darating na Kapaskuhan. Subalit sa kasamang palad, hindi na nga iyon mangyayari pa. Si Mary Jane ay nasawi nga sa sunog kasama ang kanyang 5 years old na alagang batang babae. Single mom na nga si Mary Jane at balak na niyang tumigil sa pagiging OFW kapag nakapagtapos na ng grade 6 ang kanyang anak. Ayon sa balita, naiwan si Mary Jane kasama ang kanyang inaalagang 5 taong gulang na bata sa tinitirahan niyang bahay nang nasunog ang residential complex. Agad namang binisita ng Department of Migrant Workers ang naulilang 10 years old na anak ni Mary Ann.
Ipinabatid nga na ahensya ang kanilang pakikiramay at sinabi nga na magbibigay sila sa pamilya ng mga biktima ng tulong. Nangako nga ang ahensya na susuportahan ang pag-aaral ng anak ni Mary Ann hanggang makapagtapos ito ng kolehiyo. Nang tanungin nga ang bata kung ano ang gusto niyang maging trabaho sa kanyang paglaki, sinabi niyang gusto niyang maging bumbero nang sa gayon ay wala nang mamatay pa dahil sa sunog. Matapos ang sunog, kumalat at kinilala naman ang Pilipina domestic worker na si Rodora Alcaraz mula sa San Pablo City, Laguna. Siya nga ay itinuturing na bayani ng karamihan. Ayon sa mga ulat, nailigtas ni Rodora ang kanyang alagang 3 buwang gulang na sanggol sa malagim na sunog. Kadadating lamang umano ni Rodora sa Hong Kong ng ilang araw bago nga ang nangyaring insidente nang matrap sila ng sanggol sa loob ng unit habang lumalakas ang apoy at usok. Kumalat din sa Facebook ang huling audio message ni Rodora kung saan humihingi siya ng tulong. Ay nga sa audio message, na-stuck si Rodora at ang kanyang alaga sa loob ng apartment at pumasok na nga ang usok sa loob ng kanilang unit. Git pa ni Rodora, hawak-hawak niya ng mga oras na iyon ang baby na kanyang inaalagaan. At habang nagkakagulo, ginamit ni Rodora ang sarili niyang katawan bilang panangga sa init at toxic smoke para protektahan ang baby. Ilang oras nga ang lumipas bago sila ma-rescue ng mga bombero at nang sila ay lumabas, yakap-yakap pa rin ng Pinay ng mahigpit ang kanyang alaga. Dinala agad sa ospital ang dalawa. Stable naman ang kalagayan ng baby habang si Rodora ay nasa ICU dahil sa matinding pinsala mula sa usok. Patuloy siyang binabantayan ng mga doktor at posibleng ilipat sa ibang ospital kapag mas naging stable na ang kanyang lagay. Kumalat nga sa Hong Kong at international community ang kwento ni Rodora. Pinupuri rin siya bilang paalala sa mga employer na ang mga kasambahay ay hindi lamang helpers kundi tagapag-alaga ng buhay na handang magsakripisyo para sa mga bata na kanilang inaalagaan. Pinili ni Rodora na mahalin at protektahan ang batang hindi niya kaano-ano at kadugo parang sarili niyang anak. Sa huling balita, binisita si Rodora ng senador na si Amy Marcos sa ospital, patuloy nga na nagpapagaling ang Pinay. Nagawa namang magsalita ni Rodora at ikinuwento nga kung paano sila nakaligtas sa sunog. Ayon sa Pinay, kumuha siya ng kumot at binasa ito. Binalot umano ni Rodora ng kumot ang kanyang alaga habang sila ay natrap sa building ng ilang oras. Hanggang sa ma-rescue nga sila ng mga bumbero. Isang live video naman ng isa pa nating kababayan, makikita ang kanilang pagbaba sa fire exit habang nangyayari ang sunog. Sa ngayon ay 2 pang OFW ang patuloy na pinaghahanap. Ang isa naman na si Winnie Hu ay hindi tumigil sa pagpo-post sa social media nang nangyayari ang sunog. Nakiusap nga ang ginang na i-rescue ang kanyang 6-month-old na baby at 68 years old niyang mother-in-law na nakatira sa Block 6 kung saan unang sumiklab ang sunog. Bandang 3:00 nga ng hapon nang nakausap pa ni Winnie ang kanyang nanay na si Lee at sinabi ngang may usok na siyang nakikita. Nawawala na din noon ang father-in-law ni Winnie. At makalipas nga ang 30 oras na pag-iyak, dito na nalaman ni Winnie na yumao na ang kanyang anak. Pero bakit nga ba nire-renovate ang apartment complex? Taong 2016 nang sumailalim sa inspeksyon ang complex. At ayon sa inspeksyon, kailangan magsagawa ng large-scale repair sa mga gusali. Kinailangan nang i-rebuild ang pader sa labas ng building. At ng oras ng sunog, kasalukuyang inaayos ang pader. May nakalagay na bamboo scaffolding at green safety net sa pader. Isang taon na din simula nang nilagyan ang bawat bintana ng mga styrofoam board para proteksyon ng mga residente mula sa construction na nangyayari. Ang bamboo scaffolding ay matagal nang ginagamit ng Hong Kong para sa kanilang construction at maintenance. Ayon nga sa Institution of Safety Practitioners, ligtas naman ang bamboo scaffolding na gamitin sa construction kung ang gamit na safety net ay fire retardant o material na hindi nasusunog. Sa huling ang mga balita, ang mga residente ng Wang Chi House, ang nag-iisang building na hindi nasunog ng apoy, ay binigyan ng mahigit 1 oras para bumalik sa kanilang mga apartment. December 3 hanggang December 4, binigyan ng pagkakataon ang mga residente na kumuha ng kanilang mga personal na gamit
sa kani-kanilang mga apartment bago sila pinabalik sa kanilang mga temporary housing. Ang lugar ay nananatiling mapanganib at wala pang nilalabas na anunsyo ang mga pulis o bumbero kung pwede nang bumalik ang mga residente na hindi naapektuhan ng sunog. Hilingan ng mga residente, sana nga ay makabalik na sila sa kanilang tahanan dahil ika nga ng isa sa mga residente, there's no place like home. Matapos ang mapait na trahedya, ang mga lokal na kumpanya, institusyon at mga organisasyon ay agad na naglunsad ng donation drive para sa mga nasunugan. Kasama na nga rin ang ilang mga residente sa Hong Kong na nagtulong-tulong para sa mga nasalanta ng sunog. Ilan nga sa mga kumpanya ay agad na nagbigay ng tulong ay ang Xiaomi, Alibaba Group, the Jack Ma Foundation, Binance at Crypto. Sa South Korea, meron ding malalaking kumpanya na nagbibigay ng pinansyal na tulong tulad ng SM, YG at JYP Entertainment. Ayon din sa mga balita, ang mga pamilyang nasunugan ay makakatanggap ng emergency cash subsidy mula sa pamahalaan ng Hong Kong, nagkakahalaga ng 620,000 pesos bawat pamilya. Para naman sa mga na-ospital, maaari silang makatanggap ng 300 hanggang 700,000 pesos na tulong pinansyal. Libre din ang gamutan sa mga nasunugan o na-ospital. Para naman sa mga lokal na residents na may mga nasawing miyembro ng kanilang pamilya, bibigyan sila ng 1.5 million pesos. Libre na din ang gastos nila sa ospital at sasagutin ng kanilang gobyerno ang pagpapalibing sa kanilang mga nasawing kaanak. Para naman sa mga migrant worker na binawian ng buhay dahil sa nangyaring sunog, makakatanggap ang ating kababayan na si Mary Ann ng 6 million pesos na tulong mula sa gobyerno ng Hong Kong. Pero paano nga ba kumalat ang sunog at bakit naging malala ito? Magpahanggang ngayon ay hindi pa din tukoy ang naging sanhi ng malaking sunog. Pero ito ang sinasabing mga dahilan kung bakit napakabilis na kumalat ng sunog. Pinaniniwalaan na ang bamboo scaffolding ay hindi fire redundant, kaya siya ang nagsilbing accelerator o siya ang nagpabilis ng pagkalat ng apoy. Dagdag pa dyan ang styrofoam boards sa bintana ng bawat apartment. Sinisisi din ang green mesh netting na sanhi ng hindi usual na pagkalat ng apoy. Ayon nga sa investigasyon, malaki ang posibilidad na hindi fire-resistant ang lahat ng materyales na ito. Dagdag pa rito, may mga ulat na hindi gumagana ang fire alarms kaya maraming residente hindi na alerto nang nangyayari ang sunog. At maaring ang ilan sa kanila ay natutulog na mga oras na iyon. Kinumpirma nga ito ng gwardya sa isang interview. Ayon sa kanya, sinadya talagang patayin noon ang fire alarms para madaling makapasok at makalabas ang mga manggagawa sa mga gusali. Kapag kasi naka-on ang fire alarm, tutunog ito kada dadaan ang mga construction workers sa fire exit ng bawat gusali. Isa pang maaring naging sanhi ng sunog ay ang lagay ng panahon ng araw na iyon sa Hong Kong. Ang Hong Kong ng panahon na ito ay tuyo at ang hangin ay napakalakas. At September 2024 naman, nang unang nag-report ang mga residente na ilan sa mga construction worker ay naninigarilyo at nagkakalat ng mga upos ng sigarilyo sa buong lugar ng construction site. Ayon nga sa pinakahuling ulat, ilan sa mga tao mula sa contractor firm ang naaresto. Partikular na ang mga direktor at isang engineering consultant firm ng Prestige Construction at Engineering Company. Sila ay kinasuhan ng manslaughter at gross negligence dahil sa paniniwalang nagkaroon ng kapabayaan sa renovation. Noong sunod na araw, karagdagang 70 tao pa ang inaresto, kabilang na nga ang mga subcontractor, scaffolding contractors at iba pang sangkot sa renovation. Dahil nga sa mga suspicious na kapabayaan, paglabag sa safety standards at posibleng korupsyon. Sa kabuuan, 11 hanggang 12 mga katao na ang naaaresto kaugnay sa nasabing nangyaring sunog. Ang sakuna nga na nangyari ay hindi itinuturing na simpleng aksidente lamang dahil nagbunsod ito ng matinding galit at panawagan mula sa publiko upang imbestigahan ang posibleng katiwalian at pagsablay ng renovation approval. Nagsagawa rin ang pamahalaan ng malawakang inspeksyon sa mga high-rise building upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Ang kaso nga ay nagsilbing babala na hindi dapat inuuna ang kompromiso sa materyales at regulasyon kapalit ng mas murang gastos, lalo na kung buhay ng tao ang mga nakasalalay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions.
Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!